Okay. So maglilinis tayo ng fiddlehead ngayon. Marami kasi tong ganito guys, oh. Ito brown. Napabalutan to ng mga ano. Kukunin natin yan. Lilinisan din natin. Aray ko. Nagaano naman yung ilong ko. Pag mayroon talagang hindi makuha sa ihip-ihip, mayroon naman ako ditong brush na to na malambot lang naman siya. Ganun lang. Kasi dumidikit kasi siya, oh. Pag hinugasan kasi itong maraming brown, ang problema, marami kang tubig na nagagamit. Sayang din naman yung tubig, no? Conserve water. Pwede naman siyang iganon-ganon lang dito. See? Nahihiwalay na siya. Sa fiddlehead kasi kailangan ding pagkakuha niyo harvest, kailangan siyang maiblance kaagad kasi baka masira, alam mo na. Food poisoning pa tayo. So medyo marami-rami ang nakuha namin ngayon. Dito kasi sa amin bawal talaga itong kunin. May park na nung pinuntahan namin bawal daw. May rule sila. So yung pinuntahan namin kanina, kadami. Ay, ang dami talaga. Tapos wala namang pinagbabawal. Pero siyempre, hindi naman pwedeng anuhin mo rin yung kalikasan. Siyempre, mayroon pa ring rules yung kalikasan na dapat hindi natin papatayin yung tanim. So, dapat pag nag-pick up kayo ng fiddlehead, iiwanan nyo talaga ng mga 3 or 4 na mag-grow siya. Para naman mabubuhay pa yung tanim next year, di ba? So ganun lang naman yun. Para mayroon naman tayong ma-harvest sa sunod na taon. Ganun lang yan. Kasi kung baliin mo lang kasi gusto mo, wala. Mamamatay yung tanim, wala ka nang ma-harvest sa sunod. So medyo nag-ano na siya doon, nagtumubo na. Pero marami pa rin namang hindi pa. Kaya marami pa rin kaming nakuha. So paano ko ba to ipi-prepare? Siyempre, ito ay wild. So kailangan talaga ng blanch, okay? Para mawala yung may pagka-toxin kasi. May konting toxin. Kunti lang naman, pero hindi talaga to pwedeng kaining hilaw. Avoid natin kaining hilaw. So iba-blanch mo na to ng maraming tubig. Tapos itapon mo yung tubig, okay? Yung iba nagba-blanch ng mga 15 minutes. Medyo mahaba-haba naman. So yung mga 7 lang, mga ganun. Kasi ang blanch lulutuin din naman yun pagkatapos, di ba? So dapat medyo marami-rami tubig na gamitin nyo. Medyo nakakapagod nga lang na manguha nito kasi nga nakayuko palagi. Tapos tayo, yuko, tayo. Medyo napagod ako at nakatulog ako ng konti pagdating namin. Napagod si Lola. Pero worth it naman guys kasi matagal ko na itong hinahanap dito sa lugar na to
Dati nung nakatira kami sa kabila, mayroon kaming pinagkukunan, libre din. I mean, walang problema ba pag nag-pick up ka. Kailang lumipat kami dito, may nakita nga ako sa kakagala ko. Bawal pala. So, may tanim ako, ilan lang. So, pagkatapos itong i-blanch, lalagay niyo na sa freezer. So, whole year na kayong may ganito, di ba? Sarap nito kasing i-fry sa butter. Yes. Ang sarap. Pero pag may brown naman na hindi talaga makukuha, din sa tubig na lang. Kasi hindi naman natin maiwasan talagang may ganito. Ang dami, di ba? Yan. Yan ang nakukuha, oh. Ginaganon-ganon ko lang yan para mag-loose yung brown. Pwede namang tak-tak-tak-tak lang. Kaya lang nabali eh. Nag-break siya. Tapos pag ginaganon ko rin, nababali din. Pero mamaya baliin din naman, di ba? Ayan. Ganito lang siya. Pag mga pagkain kasi sa kalikasan na hindi pa na-testing ng mga food inspection natin, kailangan pumalo tayo ng tamang proseso para hindi tayo malason, no? Iwasan po natin yan. Pasok pa lahat. So, hindi ko rin to alam kainin dati nung kasi wala naman kasi to sa, ewan ko kung nasa Bisaya ba to. Alam ko mayroon tong sa ibang lugar natin na kinakain, pero dito kasi sa amin sa Bohol wala parang wala. So yung pagkaalam ko nito, sabi ng asawa ko pwede siyang kainin. Yun nga lang, sabi niya kailangan i-blanch, ganyan. So nung natikman ko, type ko naman. Ayun, nangahunting na ako. Nangahunting talaga. As long as na okay lang mag-pick sa lugar na yun, okay. Magpipick tayo, pero pag hindi naman, siyempre, rules nila yun eh. Follow na lang tayo. Kasi siguro lupa nila yun sa rules nila. Kasi yung iba kasi guys, okay, dito kasi marami talaga to dito. Ang problema lang kasi sa iba, nangunguha tapos binibenta. Hindi ho talaga maganda yun. Kasi
Bigay lang to sa atin ng kalikasan eh. Unless kung siguro lupa nyo, so gawin yung gawin nyo kung anong gusto nyo pag lupa nyo. Pero pag hindi nyo lupa, if it's not your land that growing this fiddlehead, and then you pick up and you sell it, that's not good. Okay? Yung maganda yan. If they allow you to pick up, that means it's only for consume, not for selling. O hindi yung magpipick up kayo ng parang entire barangay na ang kukunan nyo. So okay lang talaga. If it's okay to pick up the fiddlehead on that area, you have to pick up just to consume. Kakainin nyo lang. Selling is not. Kasi kaya nga it's free. So if it's free, you just take it how much you need. And then kung medyo marami-rami, ilagay nyo sa, if it's a little bit a lot, you put in the freezer. That's it. Don't sell it or don't just feed in whole community and you go back again and then picking up again and then die all the plant. We need to take care of our nature. Okay? Kasi because if the plant gone in our nature, in our surrounding, what happened to our next generation? If they all die, our next generation didn't even know what is burn. So kailangan we need to take care also of our nature. Maybe not for us if we're well, but in our next generation, we need to take care of that, so that they know what is tree. Kasi pag nawala yung, if the tree is gone, how they know? AI. Can AI introduce them about tree? Excuse me. Na-shoot na. Na-shoot na. So, yan lang po. In the next video, abangan nyo yung aking mga video na walang edit kasi hindi talaga ako marunong mag-edit, guys. Inubo na ako sa alikabok. Okay, bye-bye.